Baka mag-sobat ng swing. Ganda guys. Woo! I love beer. Hanip naman, ang ganda naman. It's November 27, Monday around 6 a.m. at walang pasok kaya eto ako ngayon along Tandang Sora Avenue at nagkukumahog kasi malilate na naman ako sa meet-up place namin. Birthday ko din pala today, kaya birthday ride ko ito kung tutuusin. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you! You're welcome. Siya pala si Bella, ang cute na bunso ko. Ang sweet, no? So after that, nag-ready na ako ng gamit ko at lumarga na ako for this ride. Kaya eto, pumapadyak na ako papunta doon sa meet-up place namin. Going back to the topic, ang plano ng tropa ay mag-explore ng mga secret places ng Bulacan at ito ay ang mga secret falls ng DRT at sikretong lawa ng Angat. Puro secret, no? Kaya bago pa mahuli ang lahat, yaan nyo munang batiin ko kayo ng good day mga lods! Tara na't sumama kayo sa birthday ride na to na pinamagatang Bulacan Secret Adventure. 6:25 a.m. nang makarating ako sa meet-up place namin. Nag-meet up lang kami sa Jollibee sa tapat ng SM Fairview. Ang mga kasama natin sa ride na to yung mga regular faces natin sa vlog, mga ka-team audits natin. Nandyan si Rico na nakasama natin sa Cuyambay, Bitbit River at Binangonan Adventure. Si William naman yung nakasama natin sa Mount Oro, Este del Sol at Luha Trail. Ganon din si JJ, kasama namin ni William yan. May isa pa tayong kasama si Jeff, bago nating makakasama sa vlog. Kaso nakatalikod Later makikita nyo siya. Nagpahinga lang kami ng konti saglit, then exactly 6:35 banat na kami para sa next meetup place namin para sa iba pa naming kasama. Ayun, so nakarating ako sa first meetup place. Late ako, syempre. Pero hindi naman matagal. Konti lang naman. Tolerable naman yung late. So, papunta kami sa next meet-up place para sa mga ibang sasama. Wala pa akong breakfast kahit ano. Nakakaya kasing malate. Sarap! Bale, dinerecho lang namin yung Quirino Highway hanggang makarating kami sa Star Mall SJDM para i-meet yung iba pa naming mga kasama sa ride. Yo, mamen! Iwan na! Mag-birthday talaga, malakas ka! Siyempre. Happy birthday! Thank you. Dito sa tapat ng Star Mall SJDM, minute namin sila Dean at RJ. Mga katropa natin yan na nakaride natin dati sa Mount Oro, kasama namin nila William at JJ. At ayan, finally nakaharap na si Jeff, nagpakita na siya. May isa pang hahabol siya yung magiging guide namin sa unang riding spot natin. Mamaya makikita nyo siya. Ang tindi nun, ang daming alam na ruta dito sa Bulacan. First time ko din siyang makakasama sa ride. Ang plano ay straightin lang namin tong Quirino Highway hanggang makarating kami ng Big T Rotonda. So, papunta doon, syempre may konting kulitan. O eto, magpapasiklab daw sa amin si JJ. Yeah! Yeah! Woohoo! Galing! Huwag ka lang babalibag ha, walang yaka. Ano magpapagayin ng nasa gilid? Maka dyan. Yari kami dito. Ilang saglit pa at nakarating na kami sa Big T Rotonda. Mula dito sa Rotonda, kumaliwa na kami dito sa Del Monte Norsagaray Road. I-straighten lang namin to hanggang makarating naman kami sa kanto ng Holcim. Gaya ng nakita nyo, kumana na kami sa kanto ng Holcim. Nag-quick break lang kami dito at nag-restock ng mga baon papunta sa first riding spot namin.
Ano yung first riding spot namin? Ang unang target namin ang Holcim Perimeter Trail. Grabe, papunta pa lang panalo na. Mapuno, ang sarap ng hangin, and probinsya vibe na din. Apakasarap pumadyak dito, lalo na sa mga oras na yan. Ang sarap pa din ng sikat ng araw. Ganda! Kuya Rico. Hindi ko alam kung ano tawag sa kalye na to. Basta ang alam ko, ang dulo nito planta ng Holcim Cement. Yung pupuntahan nating trail dadaan sa gilid ng planta na yan. Pero bago pa tayo makarating sa dulo makikita nyo tong kanto na to. Kakanan lang tayo dito. Then babaybayin lang natin yung kalye na yan hanggang mapunta tayo sa simula ng trail. Ayos naman ang kalsada, may pagka-rolling hills. Sobrang banayad lang naman ng mga ahon so hindi mo iindahin. Straight ka lang dito at babaybayin mo lang naman yung main road hanggang makarating ka sa simula ng trail. Wala nang likuan to. Ang pinakaliko mo na yung dulo na may parang outpost. Yun mamaya, makikita nyo. Okay, papasok kami ng trail. Ito na. Pagpasok nyo sa trail, hindi naman siya gaanong ka-technical. Gravel siya actually, so shoot na shoot yung bike ko. Gravel bike friendly naman siya, so sa mga gravel riders dyan na naghahanap ng ruta, ito pwede nyong itry. Kung mapapansin nyo, hindi ako makapag all the way kahit bagay na bagay yung bike ko sa ruta. Yung kasing Telesin Universal Tube lang po kung saan nakakabit yung Insta360 ko, lumuluwag pag matagtag yung ruta, kaya natatakot ako baka malaglag yung camera ko. Yun ang weakness niyan Telesin clamp na yan. Baka nagpo-consider kayong bumili o ayan, i-consider nyo yan. Ano ba yan? May extra product review pa? Tulog na guys! Woo! I love you! Naman ang ganda naman. Dito natatapos yung trail. Maikli lang siya no, pero ang ganda lalo na dun sa paahon part na napapagitnaan ka ng puno. Siyempre nag-picture kami. Yan o, kumpleto na kami. Oh, eto pala yung isa pa naming kasama, si Jake. Grabe, ang daming alam na trail route niyan. Siya pala yung guide namin dito sa ruta na to. So after nyan, nag-resume na kami. Ang next target namin, Kanyakan Trail. Bale, dire-diretsuhin mo lang itong Holcim Perimeter Road. Again, rolling hill siya na may banayad na ahon. Sementado naman ang ruta, kaya lang hindi naman kagandahan. Medyo may ibang part na lubak-lubak, kaya ingat-ingat na lang. Marami pa din namang greens, kaya lang mapapansin nyo na medyo mabahay na tong part na to. Ayos lamang naman, probinsya vibes pa din. Presko pa rin naman sa pakiramdam at may enjoy mo pa din ang pagpadyak. Hanggang makarating ka sa kantong ito na may maliit na kapilya. Dito kakanan ka na. Aahon ka lang ng bahagya at pagtapos nun, magsisimula na ulit ang trail ride nyo. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run.
so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in the heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Grabe ang sarap ng trail ride na yon. Halos 1.5 kilometer na gravel road yun, so astig talaga. Tapos ang ending mo ito, Norsagaray River. Definitely babalikan ko ito ng walang dalang gadgets para masubukan ko namang humaraba sa trail. Sa mga naghahanap dyan ng gravel route, definitely ito highly recommended. Imagine side trip lang namin yan. Hindi pa yan yung main target namin. After mag-chillax ng saglit sa Canyacan River Picnic Grounds, hindi na kami bumalik. Dumaan na kami sa backdoor paikot pabalik ng Holcim Perimeter Road. Dito extended trail ride. So dagdag trail experience to kung gagawin nyo din. Babalik naman ito sa pagiging simento pag nakabalik na kayo sa Holcim Perimeter Road. At mula naman sa Holcim Perimeter Road, babalik na ulit kami sa main highway. Dahil ang next target namin makarating sa DRT marker. Nasa DRT kasi yung main target natin, kaya medyo malayo-layong padyakan pa ito. Kulang-kulang mga 9 kilometer pa mula dyan sa current location namin. So tatahakin pa namin itong main highway hanggang makarating kami sa Mbalte Road. Pagdating sa kanto ng Mbalte Road, kakanan na kami. This time, straight na lang ito papuntang DRT marker. Yun nga lang, ihanda mo sarili mo kasi yung ibang parte ng kalsadang ito, sira-sira na. Ilang padyak pa at eto na kami. Oh, DRT na! Sa DRT na kami. Ayun Tambay muna. Bago umahon. Pati Goyo. After naming tumambay at magpahinga sa DRT marker, lumarga na kami. Ang next destination na namin yung aming main target, which is Secret Falls. So, magmula dito sa marker, halos 7 kilometer pa na padyakan to, so tiis-tiis na lang. Maganda naman ang mga kalsada ng DRT. Kaya lang kasi sa mga oras na yan, medyo mainit na gawa ng mag-aalauna na kasi. Sumabot na kami after DRT marker. Sabi, marami na raw ahonan dito. You see, first time ko dito. Napunta kaming Secret Falls. So far, rolling hills.
Pero medyo marami na ring ahon. Pawanto-wanto lang. Bale, straight na padyakan ito hanggang makarating ka sa kantong ito. Kanang ka lang, then straight mo yan for 2 kilometers. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag yata dito Kamatsile. Di ako sure nakita ko lang sa Google Map Pagdating mo sa bandang ito, mag-ready ka na. Kasi dito, medyo kukunat ang kalsada. Pataas kasi ito, kaya hinay-hinay lang kung hirap ka sa mga ahonan. Okay. In. Oh! Anis! Ilan nag-register sa'yo? 15 lang. Wala. Pagdating sa kanto na ito, kakanan ka na. Kung kanina pinahirapan kang umahon, this time babawi ka na. Pa-downhill naman ito. Wala nang 1 kilometer bago ka makarating sa Secret Falls. Yun nga lang, pagdating mo sa bandang ito, kikipot ang daan. At hindi lang yon, magiging trail din siya. This time, medyo hindi siya ganong gravel friendly gawa ng ang lalaki ng mga bato. Pero pwede mo namang unti-untiin, kaya ingat-ingat na lang. Pagdating naman sa intersection na ito, kakaliwa ka na. Yung ibang mga may dalang sasakyan na hindi kayang mag-offroad, kalimitan dito sila nagpapark. Kasi naman, pagkaliwa mo naman dyan, eto, river crossing ang gagawin mo. Paglakpas mo dyan, trail na yung buong ruta, papasok ng Secret Falls. Ito yung route after nung river crossing. Bali, kumuha kami ng guide doon sa pagkaahon nyo doon sa river crossing. Ang ganda din dito, gravel route. Ang sarap ding padyakan. Pag nakarating ka na dito sa pangalawang river crossing, congratulations! Nasa Secret Falls ka na.
Sa araw na yan, ang daming tao. Holiday kasi eh. Nakakatawa nga eh. Mukhang hindi na secret yung falls na to. Kasi napakadami ng tao nakakaalam. Inyata ko lang pa ako. Nagpark lang kami ng bike namin dito at pinuntahan na namin yung mismong falls. Okay din dito, may pool pa nga oh, at ang daming cottages. Mula kasi sa entrance, siguro mga 300 meters pa yung layo ng mismong falls, kaya lakad malalaka talaga. Pwede ka ding maligo dun sa mga sapa kung saan tumatagos yung tubig ng falls. Pagdating mo mismo dun sa falls, papanik ito at mabato, kaya ingat-ingat na lang. Pag nadulas ka dito, sigurado may kakalagyan ka. Pinaghirapan naming puntahan to, so alam namang hindi kami maglublob, no? Siyempre, enjoy na namin tong place. Wala akong pakialam. Itong lawa mo. Basta ano. Ang sarap ng tubig dito, ang lamig, pampapawi ng pagod sa mahabang pagpadyak. Kaya lang, hindi gaanong malinaw ang tubig. Hindi gaya kanina nagkamukha nung sa Kanyakan. Which is okay lang naman. Wala naman kaming planong inumin to, no? Lublub lang talaga ang habol namin dito. Hindi na din kami nagtagal. Wala pa halos 1 hour kaming naglublob at umahon na din kami. At naggaya kami kaagad at nagplano na para sa next destination namin, ang Sikretong Lawa. So, binalikan lang namin lahat ng dinaanan namin kanina gawa ng nasa bandang Angat ito. In fact, yung entrance nga papasok dun sa Lawa, nadaanan na din namin kanina. Sadyang inuna lang namin tong Secret Falls kasi nga may plano kaming maglublob. Ito yung intersection na tinutukoy ko kanina na nadaanan na namin. Pagdating dyan, pasok ka lang. Itong kalye na to ay yung tinatawag na Tukod Kamatsili Road. Ang sarap dito. Mahabang kalsada ito na medyo rolling hills pero pabor pa downhill. Ang ganda din ng kalsada mismo. Walang lubak. Kaya ma-enjoy mong padyakan ito. Dire-diretso ka lang hanggang makita mo tong intersection na to. Pagdating mo dito, kakaliwa ka lang. Yan na yung papasok papunta sa Sikretong Lawa. Pagkaliwa mo, magiging trail na yung daan. So, sa simula, parang walang something special. Pero habang papasok ka ng papasok, pakapal din ng pakapal yung dami ng puno. Siya nga pala, pagdating niyo sa part na to, sa kanan kayo ha. Dito, pagpasok nyo, grabe. Ang ganda. Nature na nature ang ambience. Yun nga lang, yung trail naman, medyo bumabagsik din. May ibang part na may malalalim na ruts, pero majority naman ng ruta okay naman. Lalo na pagsapit nyo dito sa part na to. Grabe, luluwa ang mata nyo sa sobrang ganda ng lugar. And this time, gravel friendly na yung route. Kaya napaka-perfect nito para sa aking mahilig sa ganitong klase ng experience. Ayoko na nga magsalita. Eto, enjoy na lang natin.
After naming ma-enjoy ang ganda ng sikretong lawa, bumalik na kami sa highway at binaybay na ulit namin yung pabalik ng Angat. Dito nag-decide ang grupo na kumain na ng gusto sa Pugpug Bikers Highlands bago kami magplanong umuwi. Grabe, up to the last destination, ang ganda ng view. Ang ganda din ng ambience dito sa Pugpug, nakaka-relax. Built for bikers talaga. Ang sarap din ng food, na-enjoy naman ng lahat. Salamat din sa contributions nyo at naging successful ang ride na ito. So paano? Dito na natin tatapusin to, medyo mahaba na By the way, shoutout pala kay Sir Ray ng Ray TC Bayan Adventure. Namimiss ko na yung mga night ride videos mo, sir. Post ka naman. Shoutout din kay Den Romero at Patchulito na mga friends natin na tambay ng Domsa. Thanks for the regular reaction every time na may post tayo. Maraming salamat. Shoutout din naman sa ating mga ka-team audits na di nakasama sa ride na to. Si Francis, si Sunny at si Juan Tamad. Bawi-bawi din pag may time. O siya, hanggang dito na lang. Till next ride mga lods. Bye!